Sa mga nakikinig sa atin sa YouTube, ang susunod ho nating panauhin ay si Undersecretary Erwin Santa Ana ng Office of the President, Office of the Executive Secretary. Yusek, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga, Cesar. Alright, Yusek. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa iyong programa. Alright, ang background ni Yusek ay matagal sa World Bank, matagal din siya sa Department of Finance, so nakakaintindi siya ng ekonomiya at lalong-lalo na ng pananalapi para sa ating pamahalan, ano? Yusek, magsimula ako doon sa inflation, mukhang from 7.2 naging 6.8. Is this a good news, not so good news, o at least not a bad news? Anong tingin dito ng Office of the President? Okay, gaya nung sinabi mo, no, at naiulat ng Philippine Statistics Authority kahapon, bumagal nga yung inflation, no, to 6.8 from 7.2% noong April. Ibig sabihin nito, humina ng kaunti yung pagbilis ng pagtaas ng presyo, lalo na sa pagkain at transportasyon. Ito, welcome development po ito sa amin, but we remain cautious kasi yung mga price pressures po nandyan pa rin. Una, mas mataas pa rin ito doon sa target ng Bangko Sentral na 2 to 4%. And mataas pa rin, Cesar, yung presyo ng langis. Gawa ng gulo sa Middle East, ano? Ayan naman, wala naman tayong talagang control dyan. But of course, yung effect niya, yun yung tinatry na i-manage ng gobyerno ngayon. Mataas pa rin tumaas yung presyo ng bigas. That's the second factor. And third, ay yung patuloy na pagtaas pa rin ng kuryente buhat ng generation charges natin. Yung tatlo na yan, yung langis, yung bigas at kuryente, kalahati na ho yan noong 6.8% na naiulat kahapon. And I just wanted to emphasize na itong uplift, no, yung ginawa po ng Pangulo na Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, which in OES, tumutulong po kami sa pag-coordinate sa mga ahensya ng pamahalaan. Nakafocus po dito, bukod sa iba pang mga bagay, pero yung tatlong price pressures na yan yung talagang tinututukan natin. Kasi importante po yan kasi ang ano diyan yung pagkain, 'di ba? Yung transportasyon na malapit po talaga sa mga mamamayan, no. Kasama po diyan yung atin ding paghahanda sa tinataya natin na severe El Nino towards the latter part of the year. Kasama po yan sa lahat ng preparasyon. So, to answer your question, I think it's not a cause for celebration, no? Bagamat bumaba yung inflation rate natin, tuloy-tuloy lang po yung mga hakbang ng pamahalaan under the uplift. Alright, nakikita nyo naman yung economic indicators, no? GDP, inflation, pati yung exchange rate. Pero I'll focus on the three na binanggit ninyo, langis, kuryente at bigas. Itatanong ko ito sapagkat ang dulo ng tanong niyan, ito bang inflation rate na ito na bumaba ng bahagya, nakikita ba natin in the next 3 months na bababa? Kung magkakaroon at may nakikita ba kayong improvement sa langis, kuryente at bigas, presyo ng bigas at subsequent to that question, yung bang importation ng bigas ay makakatulong para yung objective natin na mapababa ang presyo ng bigas, Mr. Yusek? Okay. Siguro start natin dun sa sa diesel at gasoline kasi yan yung mga malaking driver ng inflation talaga. At ang inflation kasi sinusukat yan year on year, no? Ano yung presyo last year compared to this point in time this year. So, medyo mataas pa rin yan. So, kung titignan natin yung gasoline prices tsaka diesel prices, over 50% year-on-year pa rin yung difference ng presyo niya, no, sa world market. Now, dun sa pump prices, sa mga gasolinahan, nakita natin nung May
na medyo bumaba na yan. May mga series of rollback tayo, yung diesel, nag-hover around 74 to 90, ganun din ang gasoline. Ang unang punto natin na gustong i-emphasize dito is, syempre, we have to make sure that yung supply natin ng oil is stable. And ito yung naobserbahan natin. No? So 3 months into the conflict, talagang tinutukan ng gobyerno yung pagpapalakas nung supply ng mga importanteng mga produkto ng langis sa pangunguna ng Department of Energy. So stable tayo with respect to our supply. We are roughly around mga 45, 47, 50 days. So ang importante, yung pagpasok ng langis sa atin ay medyo mas manageable na over the past weeks. So tumutulong sa atin dyan yung PNOC, meron tayong mga tuloy-tuloy lang yung importation nila ng oil para makatulong sa buffer stock ng ating langis, no. Isang update dito, Sec Cesar, is yung efforts din ng DOE at PNOC and Maharlika Investment Corporation, yung pagpuput up ng strategic petroleum reserve. So we're looking at initially additional 30 days of combined reserve coverage. Maaring crude oil, maaring mga finished products na diesel and gasoline. So may tinitignan tayo ngayon na property ng PNOC sa Bataan na we can probably put up. So tutulungan tayo ng PNOC and Maharlika on this one. Magbi-bring in tayo ng mga investors so that we can put up. So it would take a while, but at least we're starting from building our own resilience measure pagdating dito. If you look at naman the assistance, kasi importante, mataas ang diesel, mataas ang gasoline, yung logistics sector, yung mga public utility vehicles, yung mga farmers natin, mga fisher folks, kailangan talaga nila ng tulong pagka may ganyang mga oil spike. Alam naman natin, and I think na-discuss na rin sa programa nyo in the past, na tuloy-tuloy lang yung ating mga subsidy programs, no? Katulad niyan, I don't know if you notice sa mga gas station natin dito, meron na tayong makikita ng mga fuel subsidy program, which is yung 10 peso discount per liter for PUVs. Pinapalawak po natin yan. Ngayon, nationwide, nagsimula tayo sa NCR, ngayon nationwide na yung coverage natin at nahigit 5,000 gas stations na ho yung kasama dyan, wherein PUVs can actually go there and avail po yung discount. Yusek, bago tayo magpatuloy, yung 10 peso discount ay subsidized yun. Absorb yun ng gobyerno, tama ho ba? Opo. In other words, hindi yung discounted na ganun lang. Yun ay ambag ng gobyerno, tama ho ba? Yes, sir. Yan po ay galing po sa gobyerno, yung subsidy na yan. So tayo po nagbabayad niyan. At meron pong budget na nakalaan dyan nakalagay po yan sa DOTR LTFRB kung saan hinuhugot po yung pambayad sa discount. Yan, tulong po yan ng pamahalaan. Alright, please proceed. Yes. Sa kuryente, pag-usapan natin yung kuryente sapagkat napakalaki ang epekto ng kuryente lalo na ngayon, no? I'm sure namo-monitor ng Office of the Executive Secretary yung mga reklamo, biglang pagtaas sa presyo ng singil sa kuryente sa maraming lugar, although historical data talagang nagkakaproblema tayo sa kuryente kapag summer, patapos ng summer. Again, ang konteksto nito, bahagyang bumaba ang inflation, pero binabanggit ninyo yung tatlong bagay ay nananatiling concern pa ng gobyerno: langis, kuryente at bigas. Let's talk about kuryente. Yusek. Yes, sir. Yung sa presyo naman ng kuryente, I think dun sa 6.8 lang natin yung 1.1% nung na yon, nung 6.8 na yon, was really because of electricity prices. Medyo tumaas siya to 8.9%,
ito po ay gawa ng higher generation charge and tighter grid supply na rin. Alam naman natin na may mga mga rotating brownouts, no, in Luzon and Visayas particularly. And ito talaga tinutukan po ito ng gobyerno. As a matter of fact, the president called all the agencies involved, DOE, ERC, NEA, Transco, and NPC, para pag-usapan yung yung stability ng supply. Kasi sa gaya nga po ng sinabi nyo, galing tayo sa summer season, talagang mataas yung consumption ng kuryente dyan. So importante na ma-address natin yung mga supply issue. Katulad po nung sa issue sa Visayas, meron po tayo na mga 4 na power plants dyan na sira. So kailangan ho ang initial measure doon dapat tuloy-tuloy yung pagkumpuni ng mga planta na yon, and sana in the next couple of weeks and months maayos po yan kasi mga almost 600 megawatts po yung outage because of those power plants. So yan po, tinututukan po yan ng DOE. Alright. Siguro some other time pag-usapan natin yung energy as far as Office of the President is concerned sapagkat again, mula nung naging reporter ako, talagang madalas nasisira ang planta kapag ka-summer. Napakarami ng inquiries ang both houses of Congress regarding that, and therefore dapat ang Executive Department ay may malawak, malalim ng institutional memory na sa 2027 ay magkakaroon uli ng maraming mga pagka-diferensya ang ilang mga planta natin. Alright, moving on to bigas. Anong good news mula sa Office of the President pagdating sa bigas, Mr. Yusek? Yung bigas, as reported nga, medyo tumaas po siya, no? As a matter of fact, year on year, yung presyo ng bigas nasa 15.6% increase. 15%, yes. Medyo, yan ho, binabantayan po natin yan, lalo na ang Department of Agriculture. Ang factors po niyan, syempre, yung mga farm inputs, tumaas po yan. No? Yung world prices po ng fertilizers na ini-import natin ay talagang tumaas ho. Alright. No? I think ngayon, yung urea, mga nasa 2,500 and 2,500 to 2,700 per bag pa rin. When in fact, before, dati nasa ano yan, mga nasa 1,200, 1,500. Yusek, Malaki po yung itinaas and nag-feed in po yan doon sa cost of producing yung ating bigas. And yung imported rice prices ho, medyo tumataas din. Kaya talagang may pressure po sa bigas. Kamakailan ho, yung Office of the President, we issued po yung EO 118, no, which sets a price cap on imported rice. Nagtapos na po yung period na yan. It's a 30-day period. And we are looking at other ways po para matulungan yung mga magsasaka. At this time, matuloy yung production. Meron pong nakalaan na pondo ang DA dyan, no, on biofertilizers, for example, as an alternative to yung usual na fertilizers na ginagamit. Yung mga seeds na kailangang ibigay sa mga ating mga magsasaka, meron po yan. And we are also, you mentioned yung importation, yan po minamanage po yan ng DA. Yung tanong ninyo, nakakatulong ba yan sa pag-manage ng presyo? Nakakatulong po yan, definitely. Pero dapat yung timing and yung volume ng importation is something that is very well telegraphed kasi may impact po yan sa farm gate prices and sa mismong presyo ng bigas sa merkado. So I think DA naman po is actively monitoring this situation. And finally, I think we need to also emphasize na ine-expand po ng DA yung mga kadiwa centers. And these are the ones that offer yung 20 peso per kilogram na bigas. So,
we also have to make sure that we have enough buffer stock. Ang NFA naman po patuloy sa kanyang mandato na mag-build ng enough buffer stock for rice. Okay. Yusek, maraming salamat to sa mga paliwanag ho ninyo sa ating palatuntunan sa umagang ito. Happy weekend po sa inyo. Under Secretary Erwin Santa Ana, Office of the Executive Secretary. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Salamat po sa pag-imbita nyo sa amin dito. And I think ang final message na lang natin is hindi po tayo magkakampante sa pagbaba ng inflation rate. Patuloy po natin na tututukan yan at i-address po yung mga price pressures na mention ko nga po ngayong araw. Alright, thank you, Yusek.